Hi guys! Narito na ang karugtong ng ating kwento. Heart Never Lie, Chapter 5. Arian got back from Colombia with pride. Sobrang saya niya dahil hindi niya inakalang isinuot ng itinanghal na pinakamagandang babae sa buong universe ang kanyang disenyo. Hi! Bati niya kay Norman na nakaupo sa sofa sa salas. Hindi siya nagpasundo dito sa airport. Lumapit siya rito at akmang hahagkan pero umiwas ito. Oh, you're here. Why you did not inform me? Pagkuway, sabi nito. It's okay. Nagtaxi na lang ako. I just thought that you might be busy. So, kumusta ang fashion show na dinaluhan mo? Actually, Norman, it's not just a fashion show. Nanood ako ng Miss Universe. I see. Tama nga ang hinala ko. Bakit? Masama ba? Sinong kasama mong nanood? Nangunot ang noo niya. The way Norman asking her. Bakit ba parang ibang dating ng pagtatanong nito sa kanya? Is he thinking that she was with somebody else? Ako lang. Bakit kasi hindi ka sumama? Medyo inis siya rito. Akalain mong hahalikan lang sa pisngi, umiwas pa. Sabagay, parang hindi naman siya na-miss. Sino ba naman siya sa lalaking ito para ma-miss? Asawa lang sa papel at sa kama. Huwag kang mag-alala. Ako lang mag-isa at wala akong kasama, bukod sa mga kagaya kong nanood. May respeto naman ako sa pinirmahan kong papel. Okay. Napabuntong hininga na lang si Arian. I have a lot of things to do. Sige, magpahinga ka na. Saad nito at ibinalik ang atensyon sa newspaper na binabasa. Matagal na itong nahihiwagaan sa mystical rose na ito. And he's been researching, pero walang mapagkakakilanlan. Although he felt that it is not a threat to his businesses. Ang nais lang nito ay alamin kung sino ba talaga ang nasa likod ng pangalang yon. During Jam's reigning as world designer, ay wala namang ganong lumalabas na pangalan. Kunot na kunot ang noo ni Norman habang nakatitig sa mysterious designer. Hindi nga rin nito napansin na nakaakyat na si Arian dahil tutok sa newspaper ang atensyon. At dahil hindi siya mapakali, he called Jake to ask a favor. Pagkatapos makausap ang kaibigan, ay umakyat ito upang magbihis para makipagkita kay Jake. Tulog si Arian nang mapasukan sa kwarto. Manipis ang suot niyang pantulog at medyo maikli. Kaya labas ang mapuputi niyang mga hita at mababanaag din ang dalawang buntok sa harapan, pati na rin ang kulay ng suot niyang panloob. Nakailang lunok si Norman dahil sa mga nakikita sa ibabaw ng kama. Ano ba naman to? Bakit parang naging manyak na ako? Kastigo nito sa sarili at saka umiwas ng tingin sa natutulog na babae. Dahil baka hindi siya makapagpigil. Iwas na iwas itong magawi ang mga mata sa kanyang nahihimbing na asawa. At alam niyang pagod si Arian. Kaya pinigilan niya ang naghuhumiyaw niyang puson puso. Sa halip na magbihis lamang ng panlakad, ay napunta siya sa shower room to take a quick bath upang maibsan ang nagiinit niyang katawan. Pagkatapos ay madalian ang pagbihis niya dahil baka hindi nga talaga siya makapagpigil. Ilang saglit lang ay lulan na siya ng kotse. Papunta sa lugar kung saan sila magkikita ni Jake. Hindi naman yon kalayuan at hindi rin traffic kaya maaga siyang nakarating. Nadatnan niya si Jake na naghihintay sa kanya sa pandalawahang mesa. So, what do you want to do? Tanong ni Jake maya-maya. I want to know who's the person behind Mystical Rose Design. Why?
Is this a threat to your company? Hindi naman. I just want to know. Why don't you ask your wife? Hindi ba galing siya sa Colombia? Malamang alam niya kung sino ang nasa likod ng Mystical Rose. This designer is mysterious. Hindi pinakita ang mukha. Like the rest of the designer na dati nang gumawa ng evening gown ng Miss Philippines. Teka muna, bakit ba interesado kang malaman kung hindi naman pala threat sa company mo? I feel something eh. May kilala ka bang private investigator? Meron, pero ang alam ko kapag ganyang bagay mahihirapan tayo, lalo na at hindi public person. At hindi pinapakita ang mukha kahit sa media. Masyado ngang misteryoso. Aalamin natin kung sino siya. Hindi banta sa kumpanya ko pero maaring sa asawa ko. I don't want her to feel upset. Lalo na ngayon, we need to keep trying to conceive. Look, pare, like I said, why don't you try to ask your wife? I will try. Pero gusto ko munang subukang paimbestigahan ang katauhan niya kung sino ba siya. Okay, if that's what you really want. We will meet the private investigator tomorrow. Salamat. Ilang minuto pa siyang naglagi roon hanggang sa naubos ang kanyang kape. I'll better go, pare. Baka gising na si Arian. Paalam niya kay Jake. Iba yata ang ihip ng hangin. It seems like you're about to fall in love or you already fell in love with her. Aren't you? That's not what I'm trying to say. I'll try to ask her about the Mystical Rose. Okay. Sabi mo eh. Call the private investigator and get an appointment. Sige pare. Tinapik niya sa balikat si Jake bago tuluyang umalis. Nasundan na lamang din ng lalaki ang papalabas na kaibigan. Dumiretso nang umuwi si Norman. Tama nga siya. Gising na si Arian nang nadatnan niya. Maayos na ang suot nitong damit, hindi kagaya kanina. Oh God, sumagi na naman sa kanyang malanding isipan ang mga nakita kanina. Saan ka galing? Tanong ni Arian na pumukaw sa naglalagbay na isipan ni Norman. Tsaka, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Is there something wrong with me? Dagdag pa niya. Nothing. May naalala lang ako. Really? Or you're thinking something silly towards me? Panunukso ni Arian. What? By the way, I have something for you from Colombia. I hope you like it. You don't need to buy anything for me. Grabe ka naman. If you don't like, then I'll keep it. Kung hindi mo gusto, hayaan mo na lang doon at itatago ko na lang. Huminga ng malalim si Norman at saka tinungo ang hagdan. Nasundan na lamang ito ni Arian ng tingin. Ilang minuto na ang nakakalipas ay hindi pa rin bumababa si Norman, kaya nagpasya si Arian na sundan ito sa kwarto. Dinig niya ang lagaslas ng tubig mula sa shower room. Malamang naliligo ito. Pansin niyang wala ang pasalubong niya para rito sa ibabaw ng kama, kaya inisip niyang itinago nito. Naupo siya sa ibabaw ng kama at hinintay lumabas si Norman. Hindi naman nagtagal ay lumabas na nga ito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makakita ng magandang tanawin. Hubot-hubad itong lumabas mula sa shower room. Hindi naman alam ni Norman kung paano itatago ang kanyang kahubdan. Bakit ba naman kasi itatago niya? Nakita na naman yun ni Arian. What are you doing here? Katagang namutawi sa bibig nito habang tinakpan ng dalawang kamay ang harapan. Ano? This is our room. Hello? Ani Arian na hindi pa rin maalis ang tingin sa kanyang asawa. Oo nga pala. Sa isip ni Norman. Bakit ba parang nahihiya ka? Nakita ko na lahat yan at nakain na rin. Patuloy niya at saka tumayo. Maiwan na nga kita. Daming arte.
daig pang virgin. Bubulong-bulong si Arian. Anong sinabi mo? Wala, magbihis ka na. Anya saka humagbang. Subalit, bago pa makalabas ng pinto, ay nahablot na ni Norman ang kanyang braso. Wala nang namutawing salita sa kanyang bibig dahil pagkaharap niya ay sinibasib na siya ni Norman ng halik. Isang mapagparusang halik. Aray! Singhal ni Arian nang medyo nasaktan ang kanyang labi. Subalit, tila hindi siya narinig ni Norman. Unti-unti siyang hinubaran. Nang naalaglag na sa sahig ang kanyang damit, ay dinala siya ni Norman sa kama. Stay like that. Don't ever touch me. Mapang-uyam nitong sabi. Ano to? Nawala lamang siya ng 1 linggo. Naging ala Christian Grey na ito. Hindi nagpapahawak. Kinalas lahat ni Norman ang kanyang saplot. Pagkatapos ay nagsimula na itong sumalakay. Pakiramdam ni Arian ay bawat dampi ng bibig nito ay nagiiwan ng marka sa kanyang katawan. At nilalaro din ang kanyang kasalanan na kulang na lang ay ipasok ang buo nitong kamay sa loob. Masakit. Nasasaktan siya. Norman, gently please. Pakiusap niya, ngunit tila bingi si Norman. Wala na siyang magagawa, kaya hinayaan na lamang niya ito. Pagkatapos ng tagpong yun ay pumasok siya sa banyo. Pulang-pulang buo niyang katawan. Maging ang maselang bahagi ng kanyang katawan ay medyo mahabdi. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun ang mga galaw ni Norman. Lumipas ang ilang araw. Hindi mo naman kailangang parusahan ako ng ganun. Hindi ko naman ginusto na mahirapan o maaari akong hindi magkaanak. Lakas loob na sabi ni Arian isang gabi. You know how much I wanted to have a child. We can adopt if you can't wait. No, I don't like. I want a child from my own flesh. Then you have to wait till you impregnate me. Baka sa ginagawa mo sa akin, lalo tayong hindi magkaanak. Until when? Norman naman, hindi ko rin alam. Kung hindi kita mabigyan ng anak, then you have plenty of time to decide what to do to our marriage. Pakiramdam ni Arian ay tinaga ang puso niya pagkatapos ng sinabi niyang yun. Ano na bang pinagsasabi mo? You heard me. I'm giving you time to decide. She doesn't want him to see her tears. Hindi siya iiyak sa harap nito. Nagigilty siya dahil sa bagay na yon. Kaya nagkulong siya sa movie room at doon na rin nakatulog. She locked the door kaya hindi nakapasok si Norman. Manang, umalis na ba ang si Norman? Tanong ni Arian sa mayordoma kinaumagahan. Hindi pa. Bakit? Si Norman mula sa kanyang likuran. Maiwan ko na po kayo, senyorita. Ipaghahanda ko na kayo ng inyong agahan. Wala naman. Bale walang tugon ni Arian, saka ito iniwan. Napabuntong hininga si Norman. Lumipas ang ilang sandali. Nasa dining room si Norman nang bumaba si Arian at tila hinihintay siya nito. Hindi na lang siya nagsalita. Umupo na siya at kumuha ng pagkain. Do you know who's behind this mystical roast? Tanong ni Norman na nagpatigil sa kanyang unang subo. Umiling lang si Arian. He's the designer of Miss Philippines gown, pero hindi nagpakita sa camera. Mga photos niya sa pageant ay nakatakip ang mukha. Why are you asking me? Pwede man huwag malaman kung gusto mo. Naging interesado ka yata sa kanya. Not really. Gusto ko lang malaman kung sino siya. Nagkibid balikat na lang si Arian at hinarap ang pagkain. Natapos na lang siya na hindi man lang napansin na sumubo si Norman. So yun lamang talaga ang kailangan nito. Kaya ito naghintay. Ang itanong kung sino ang nasa likod ng mystical roast.
Natuwa ng palihim ang kanyang puso dahil nakuha na ng Mystical Rose ang pansin ni Norman. Gusto niyang ito mismo ang maghanap ng sagot kung sino nga ba iyon. She will not unveil herself. Hindi manggagaling sa kanyang bibig na siya ang nasa likod ng Mystical Rose. Mauna na ako. Mukhang malalim ang iniisip mo. Ani Arian at saka iniwan si Norman. May mga panibagong design siyang gagawin. Nang nakaalis na si Arian, ay umalis na rin si Norman nang naalala niyang makipagkita sila ni Jake sa isang investigador. Sino ka ba? Bakit ibang pakiramdam ko? Kausap ni Norman ang sarili habang nagmamaneho. Timang lang. Natigil ang kanyang pag-iisip nang tumunog ang cellphone niya. Saglit lang ang pag-uusap nila dahil malapit na rin naman siya sa cafe kung saan sila magkikita. Ayon dito'y kasama na nito ang investigador. Pagkapasok pa lamang niya sa cafe ay nakita na niya ang kaibigan kasama ang isang lalaki. Lumapit agad siya at pinakilala ito sa kanya ni Jake. Pagkatapos ay masinsinan na silang nag-usap-usap. Sa lahat ng kanyang mga kaibigan, he trusts Jake the most. Sa kabilang banda, napansin ni Arian ang viral post sa social media. And it's all about the designer who made the Miss Philippines gown. Nakasulat doon kung sino ba ang taong iyon dahil sa picture na nakapost ay nakatakip ang kanyang mukha. Yes, she was wearing a mask para walang makakakilala sa kanya bukod sa organizers ng pageant. Napangiti siya. Hindi niya akalaing pag-uusapan sa social media ang bagay na yon na lalong ikinatuwa niya. Dahil siguradong lalong magiging interesado si Norman na kilalanin kung sino si Mystical Rose. Itiniklop ni Arian ang laptop at saka ibinalik sa kanyang ginagawa ang pansin. At nang dahil na rin doon ay naisipan niyang dalawin ang puntod ni Jam. Kahit ilang taon nang wala ang pinakamalapit niyang kaibigan, yet she is still missing her. Malaki ang naging bahagi nito sa kanyang buhay. Bumuntong hininga siya at saka nagpatuloy. She is doing a personalized wedding ring design at kailangan niyang matapos iyon dahil nalalapit na ang kasal ng may-ari. Malaman na kaya ni Norman kung sino si Mystical Rose